So dito makikita po natin yung lumang hagdanan at dyan daw po sa unahan pinaniwalaan na nahukay ang kayamanan ni Yamashita at ito daw po ay nakuha ni Elizalde na inutusan ni Ginang Imelda Marcos. So nandito kami ngayon sa isang isla dito pa rin po sa bahagi ng Oriental Mindoro. At pinuntahan namin ang isla na ito dahil isa po ito sa pinaniwalaan noong unang panahon na pinagmulan ng kayamanan ng pamilya Marcos. At ang nag-utos daw po noon ay ang unang ginang Imelda Marcos na kunin yung mga kayamanan ni Yamashita dito po sa lugar po na ito. Kung nakikita niyo po yung bundok na yon, doon po may malaking hukay at yun po yung ating pupuntahan at ipapakita namin sa inyo ang malaking hukay na pinaniwalaan na nakuhaan ng kayamanan ng pamilya Marcos na nag-utos nga daw po ay si Ginang Imelda Marcos kay Ginoong Elizalde. Pero yun po ay kwento-kwento lang po ng mga matatanda. So disclaimer, hindi po natin alam kung ito po ay totoo, kung may katotohanan or wala. Yung sa atin lamang po ay narinig po natin mula sa kwento-kwento nung unang panahon. Kaya lang, ang nakakalungkot lang, mayroong mga pupunta dito sa isla at iniiwan po yung kanilang mga basura. So sana naman sa lahat ng mga pupunta dito at magiinom, pakidala naman po sana ninyo pauwi ang inyo pong mga basura. So kayo po ay libre na nakakapunta dito, pero sana po ay maging responsable din po tayo sa ating mga kalat. Dalhin po natin pauwi upang nang sa ganun ay malinis, mapanatiling malinis ang atin pong mga isla at mga baybaying dagat. So kasama natin si Ayon at shout out kay Mark. Ikaw yun, may babatiin ka ba? Shout out sa kay Tito na nagpahiram sa amin ng bangka. Okay, Pare Junior Epitito. At saka kay Tita Nini. Ayan, Nining. kay Mads Nining. So samahan nyo po kami ni Ayon at syempre ako po ang inyong lingkod, MJ Rivera. So akyatin natin yung bundok na yan. Diyan sa taas ay meron po tayong makikita dyan na rest house. So tanaw din po ang karagatan pag nasa itaas na po tayo. Mamaya ipapakita namin sa inyo, kaya samahan nyo po kami at tapusin po natin ang video na to. Shoutout kay Sheila Rivera Enriquez ng Sheila Sarsari Vlog, kay Justin, kay Bert, kay John Lloyd, kay Dante, sa Rivera family, Enriquez family, at sa Epitito family, Tagalog family. Si mama mo yun, batiin mo. Shout out kay Mama Lading. Yan, kay Ate Lydia. Shout out na po, sabi ni Ayon. Ako ay basa na dahil pagdating pala kanina naligo kagad ako. Si Ayon mamaya-maya pa yan maliligo. So nakailang punta na tayo dito. Nung unang punta namin dito kasama si Mark ay biglang kumulog at saka kumidlat. Naglakas yun Dahil kalmada pero umulan. Dahil si Mark ay takot sa kulog at kidlat, kaya napilitan kaming umuwi. So nung pangalawang plano ulit, bigla ulit nagkaroon ng bagyo. Kaya ang nangyari, hindi ulit kami natuloy. So ngayon lang ulit. So muli po maraming salamat po sa mga patuloy po na nagtitiwala sa Mindoro Viners TV, sa patuloy po na nanonood ng amin pong YouTube channel. Sana po ay samahan niyo po kami hanggang sa huli at sana po ay walang iwanan. Maraming salamat talaga sa inyo dahil naman po yung amin pong mga content, kayo po ay palaging nandyan at kami po ay sinusuportahan. Nakakaranas man po kami ng mga krisis, ng mga problema, ng mga pagsubok,
na naging dahilan minsan na parang titigil na kami, pero pag naiisip namin kayo at patuloy kayong nandyan, ay lumalaban pa rin kami upang nang sa ganon ay patuloy tayong magkasama-sama. Kaya sana po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pakiusap ni Ayon, mag-subscribe na po kayo. At saka pakitapos nyo na rin po ng video para mas marami pa po tayong matulungan. Dahil kami po, dito lang rin po kami sa YouTube umaasa ng pantulong namin sa atin pong mga tinutulungan na tunay pong nangangailangan. Anong kahoy ito yun? Parang ano, no? Ganda oh. Parang money tree siya. Oh, yung mga... Tapos yung bunga niya. Oh. Parang sili. Nalala ko lang kwento ni Mama noong una. Nakakita siya ng isang punong kahoy na namumulaklak ng mga alahas. Pero nung unang panahon, wag na wag mong kukunin yon. Kasi nga kapag kinuha mo, ay baka madala ka sa kanilang paraiso. So ibig sabihin ito, bunga na o bulaklak. No? Parang bulaklak na siya. Yun. Ano pa siya? Bulaklak. Ayun o. Magabunga pa lang, no? Oo. Ayun, no? Itong ano niya. Kasi ito dahon eh. Maliliit na kanya. Comment po kayo kung alam nyo po yung uri ng kahoy. Kahoy na ito. Mahiwagang kahoy na namumulaklak ng pera. Sana pagbalik namin mamaya ay marami ng bulaklak ng pera. O tingnan mo dito, walang may mga gaanong kumakalat. So napakalinis. Maganda. Maganda yung aplaya, malinis. Puting-puti yung buhangin. Masarap kaya tingnan kapag malinis yung playa. Oo. Nakaka-relax. Tapos masaya yung kalikasan. So nung nakaraan, dito pa tayo tago na, no? Ayan, dito kami kumubli habang umuulan. Tapos diyan naman nagpalingas na apoy si Mark. Pero luminis nga, no? Wala na dyan. Ayan, ayun pa pala yung plastic, oh. Ginawa namin pampandong. Ginawa namin pamandong, pero nung biglang lumakas na, nagtakbuhan na kami papunta doon sa kabila. Kasi may kasama na nga pong kulog at kidlat. Dahil si Mark na ay nanginginig na sa takot. So akyatin natin yung bundok na yan para may pakita namin sa inyo yung sinasabi natin na butas na pinagkunan ng kayamanan ng pamilya Marcos noong unang panahon. Inulit natin ha, hindi natin alam kung yun po ay may katotohanan or wala, o kwento-kwento lang ng mga matatanda. So itong hagdan-hagdan na to, noon maganda pa to, pero ngayon ay sira-sira na dahil siguro sa hampas ng alon. Tsaka natibag na rin. Hanap tayo ng madadaanan. Pataas pa yun ang pataas. Diyan kami galing kanina. Diyan kami dumaan. Pag malaglag ka puno ng aroma. Dahil mga halaman nyo, no? So ngayon ay magsisimula na yung ating paglalakbay sa bundok. Dito na mag-uumpisa ang challenge. So trivia lang, ang tawag dito sa amin balbag, hindi ito yung banggak ha.
Hindi ito yung tinatawag na elephant foot. Ito iba din to. Pinapakain yan sa baboy, ayan. Ay, baka ito yung kinakain natin yan? Para. No? Oo. Yun oh. Ano ang tawag din yan? Masarap siya kainin, mahirap lang gawin. Pitsaw. Yung kay Lula. Ano ka ba? Tara na. Pasasakitin na naman ang ulo ko nito. Kaya nga. Murabi oh. Murabi sa sibay tinatanim no. Oo, dito kusang tumutubo. Dito pa lang, dito sa area na to ay makikita mo na agad yung taas ng lugar at tanaw na tanaw mo na yung dagat dun sa baba. Napakataas. Ayan, kita na rin yung isang isla dun sa kabila. Pero hindi pa ito yung pinaka destination namin, doon pa sa taas. Nasa panimula pa lang kami. Tingin-tingin sa paligid yun ha. Sa taas, baba, gilid. Ano yun saya? Taas, baba. Dahil nga sa mga kahoy na nakatumba na, delikado talaga was na kapag gano'n mo doon, may posibilidad na kakagating ka talaga ng mga pukyutan. Oh my God. Buti na lang. Buti lang. Kaya sabi ko daw pukyutan yung nag-aaral. Binakbakan ko yung ulo ko palo kasi nandun sa ulo ko talaga naghabol yung panino. Ayan ang pukyutan. Saan na ba yan? Gigi. Sumo pa. Yan. Sumo pa. Diba? Diba makita? Laban na eh. Diba? You know? Yan. Grabe sabi ko. Putakti na naman to. Akala ko paningin ko lang na nagalipad-lipad sa ulo mo. Yun pala totoo na. Pabango tayo. Ay, nagpabango nga pala ako kanina. So, habang nagsasalita si Ayon, akala niya ko ang ano lang yung lumilipad sa ulo ko. Ako naman, hindi ko talaga tinigilan ng kahit pamasakit na yung ulo ko, pinalo-palo ko yung taas ng buhok ko kasi nga alam ko putakti na naman. So masakit po yan pag makakagat. Hindi pa na siya katulad ng pukyutan. Ilang piraso? Dalawa lang. Dalawa. So, sabi ko, buti lang talaga naisip ko talaga Akala na ko langaw. Takti na pala. sa isip ko sabi ko naku putakti na naman to pag hinayaan ko to makadikit sa ano yun ibon pag hinayaan ko na makadikit sa ulo ko kagat na naman to kasi makirot yan eh. Tabi po dapat pala tingnan natin talaga yung ano Dito talagang walang dumadaan kasi nga napakasukal na ng daan. oh. So maghanap na tayo dito ng ating dadaanan. Siguro dito pwede na. Sige tingnan mo lang baka may putakti ulit. Baka putakti na naman tayo. Ito yung mahirap no pag tag-ulan tapos yung siyempre mayabong yung mga sanga ng kahoy so doon talaga tumitira yung mga putakti. Sukal lang dinadaanan namin. Tatabunan na talaga yung daan dito. Dahil sa mga kahoy na nabagsak. Oh. Ito, kinakain to. Ito yung tinatawag na burot. Yung laman niya, kinakain.
Itong daan na to, ito yung papunta doon sa baba, Saan? sa kabilang white sand din. Ang matatanong mo doon yung bulalakaw. Sige nga, try nga natin muna dito. Malayo-layo yan. Hindi, dyan lang kanuna. Tingnan lang natin yung bangin. Ito yung bangin. Ano ito, mga bulaklak? O damo lang? Damo lang siguro siya. Pero, still bulaklak. Ayan, yung bangin. Ito na yung bangin. Kapag nalaglag ka dito, sigurado dyan ka pulutin sa ibaba. Malambot Yeah. naman yun dyan. Medyo may mabato lang. So yun. Lawak no? Lawak ng kagatan. Malakas na pala halon. Pero kahapon kalmada. Oo. Dahil mga ibon, no? Yung mga kayamanan, no? Sa mga isla palagi nakabaon. O minsan naman sa mga tabing dagat. So dito may makikita tayo ng mga hagdanan. So dito makikita po natin yung lumang hagdanan at dyan daw po sa unahan pinaniwalaan na nahukay ang kayamanan ni Yamashita at ito daw po ay nakuha ni Elizalde na inutusan ni Ginang Imelda Marcos. So ngayon ay paakyat tayo dito sa abandonadong hagdanan. Galing na pagkagawa yun, no? Tibay. No? Basta't nung una talaga, no? Yung strukturang ginagawa nun, sobrang tibay. Oo. Ano kayang sikreto nito? Tingin-tingin yun, ha? Ito yung Makati na puno, di ba? Oo. Kaya pag ito nakita mo, mag-ingat ka. Kasi nga, kakaiba yung kati niyan. Hindi siya basta-bastang kati lang. Hindi mo, Nakayang tanggalin. hindi mo malaman kung anong gagawin mo dyan. Sige. Kaya dapat, pamayin. Sukal. Ay, meron pa bandanan. Ito talaga yung halatado na hindi na talaga napupunta ng mga tao. Oo. Dahil sobrang sukal na. So nandito na kami ngayon ayon sa pinakaitaas ng bundok ng isla at sobrang sukal na. Ayun, oh. May mangingisda pa doon. Init. Init talaga.
Ayun yung kabilang side ng isla. So yan puro sukal na. At si Ayon ay nawawala. Hindi natin alam kung nasaan na. Ayon na pala. Oo. Mainit lang. Wala lang talagang masulungan. Gustusin maganda ito kapag niremove. Ah. Ano rin ito eh. Talagang marami rin pupunta dito. Doon lang kami galing sa baba kanina, yung may niyog na yon. So ngayon nandito na tayo. Malapit-lapit na tayo dyan sa may waiting shed. Tara. Kahit masukal, sige lang. Pasukal na ng pasukal. Oh. Ano? Kaya pa? Ang tataas ng talahib na. Ito na. Ito na yung waiting shed sa pinaka tuktok ng bundok. Kung nandun ka sa baba, kung titingnan mo, para siyang ang tawag dito, maayos pa at saka malapit lang. Pero pag nandito ka na, ay napakalayo. Wala kayang kanya sa taas? Ha? Yan, dyan po sa unahan, nandyan yung hukay. Hindi po natin na mapuntahan dahil sobrang sukal na po. Diyan po yung hukay na pinaniwalaan na nakuha yung kayamanan ni Imelda Marcos noong unang panahon. Ayan. Parang may mga ingay na. Yan. Rinig ba? Parang may mga boses na maliliit na babae. So ayun po, maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin at sa mga bago pa lamang dito po sa ating YouTube channel. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ng bell button para lagi po kayong updated sa mga kakaibang video na atin pong ina-upload bawat araw. Sa ngalan ni Mark na nasa Romblon, ako naman po inyong lingkod, MJ Rivera, at kasama naman natin ngayon si Ayon J. Epitito. Muli, maraming salamat and God bless. bye-bye guys!